Hello mga kamart! Ngayon nga ay magluluto tayo ng napakasimple, napakasarap at madali lang lutuin ang kinamatisang baka. Party time! Fresh na fresh nga ang ating gagamiting karne sa pagluluto ng ating kinamatisang baka. Dahil nga dito sa aming barangay ay may nagkatay ng baka. Uso din ba sa inyong barangay na kapag may papalapit na okasyon, gaya ng fiesta, ay mayroong nagkakatay ng baka, kalabaw o di kaya naman ay baboy. Pagkatapos, inililibot nila ito sa buong barangay upang ibenta. At okay naman ito dahil instead na pupunta ka pa nga sa palengke ay mayroon na ito sa inyo. At nakasisiguro ka nga na di kalidad at fresh ang iyong gagamiting panluto. 10 times! Diyan nga ay natapos ko ng hugasan at hiwa-hiwain ng maliliit yung karne. Maliliit nga lang ang hiwa nito para na rin pag pinakuluan ay mas madali itong lumambot. Nagtadtad na rin ako ng bawang dyan pagkatapos ng sibuyas. Isinunod ko na rin yung kamatis at iniwa-hiwa ko lang ito ng maninipis para pag ginisa ko ay mas madali itong maduro. Lucky! Mas masarap nga ito kung maraming kamatis. At 4 na piraso nga lang ang nailagay ko. Dahil naubusan na pala kami ng kamatis at wala pang dumadaang nagbebenta, kaya naman nanghingi lang ako sa aming kapitbahay. At pinalitan ko na lang nung nakabili ako. Pinainit ko nga lang yung clay pot dyan tsaka ako naglagay ng mantika. Clay pot nga pala yung ginamit ko dahil para rin itong pressure cooker at mabilis din itong makapagpalambot ng karne. Nung maigisa ko nga yung bawang at sibuyas, nilagay ko na rin yung kamatis. At nung nadurog na ito, inilagay ko na rin yung karne. Hinalo-halo ko nga lang ito para yung lasa ng kamatis lumuot sa karne. Pagkatapos, nilagyan ko na rin ito ng asin at pampalasa. Hinalo-halo ko nga lang ulit ito, tsaka ko ito tinakpan. Pag binuksan nyo nga ito ay makikita natin na nagtubig ito. At dyan, pwede na natin itong dagdagan ng kaunting tubig o kalahating tubig ng tasa para ito ay mapalambot. Takpan nga lang natin ito at pakuluin hanggang sa lumambot ang karne. Pag ganyan na ngang nagmamantika, ay pwede na ulit natin itong lagyan ng kalahating tasa ng tubig para naman sa sabaw. Pagkatapos, timplahan ulit natin ito hanggang sa sakto na yung inyong panlasa. At yan, tapos na ang ating pagluluto sa ating kinamatisang baka. Talagang napakasarap nga nito at napakadaling lutuin. At lasang-lasa mo sa sabaw yung naghalong lasa ng karne ng baka at ng kamatis. Kaya naman kung wala pa kayong nalulutong ulam, ito na ang sign. Masarap pang agahan, tanghalian o hapunan man. Sige, ibati kayo pa lang dita. Lucky!